Tayong mga Pilipino ay mahilig manood ng mga pelikulang maaksyon. Naging libangan na natin ito mula pa noong panahon ng ating mga lolo't lola. Nakakaliw panoorin ang mga makatotohanang bakbakan na animoy totoong nangyayari dahil sa husay ng mga artistang gumaganap dito. May nahuhulog sa mataas na gusali, pinapasabog at mga pinapalipad na sasakyan. Ngunit sa kabila ng mga delikadong eksena na ito ay may mga taong nagbubuwis ng buhay upang lalong mapaganda ang bawat pelikulang ginagawa. Sila ang nagsasakripisyo upang hindi masaktan ang mga pangunahing bida sa pelikula. At sa bawat pagrolyo ng kamera, ang kanilang isang paa ay nakabaon na sa lupa. Sa tagal ko na rin gumagawa ng vlog tungkol sa mga dating manlalabas, ay nakilala ko si Sir Henry Digia, anak ng orihinal na miyembro ng SOS Daredevil na si Jun Digia. Nag-start ako sa pagiging stuntman 1979. Bata pa ako nun, mga 10 years old data. Oo, mga ganun, 10. Tapos, basta nagtuloy-tuloy na ako hanggang ngayon. Bakit sobrang bata niyo pa napasok? Paano Hindi, kasi tatay ko, SOS, dating SOS. Magkakasabayan, Baldumaro, Etinicat, Predisplana. Lahat ng mga original na SOS. Tapos, nagpa-ensayo sila. Ayan. Unang sabak pa lang sa pelikula ni Kuya Henry, sa edad na 10 taong gulang, ay napabilang agad siya sa pelikulang Enter Supertext, kasama ang batikang aktor na si Romel Valdez. Nagtuloy-tuloy yun. Tapos nagbida ako 1979 din. Anong movie po? Unang movie ko, Enter Supertext. Yun nga, yung si Romel Valdez. Oh. Si Enter Supertext. Sila... Baby Jane, si Dandrev, si Errol, ako, tsaka si Bentot Jr. Sa murang edad nyo, namulat na kayo sa pagiging sa stunt. Oo naman, marami naman kami natutunan. Kasi yung mga disiplina ng SOS talagang kinuha namin. Yung iba, sa ngayon, yung iba, tinatanong nila, ano ba yung disiplina? Ganito lang yan, ganito. Kaya ang sa akin, yung natutunan ko sa airpot ko, dinala ko na. Maganda yung respeto, disiplina ng SOS. Nagpatuloy nyo? Nagpatuloy ka na. Kahit mga kapatid ko, stunt tuman din yan. Isang veteranong fight instructor ang ama ni Kuya Henry mula sa grupong SOS Daredevils o Son of Stunts na itinatag ni Rick Bustamante na isang dating aktor. Kabilang si Manong Rick sa pelikulang Siete Infantes de Lara at Genghis Khan na ipinalabas noong 1950. Kumusta naman ang father nyo? Hindi naman masyadong mahigpit. Disiplina lang talaga eh. Minulat niya kayo sa maayos na pagdidisiplina? Oo. Kung ano yung disiplina niya nung kabataan niya sa mga lolo ko. Tapos napunta siya sa 3 letra sa SOS. Mas lalo siya na disiplina. Kumusta bang buhay niyo noon? Nung kalakasan ni Erpat sa pelikula? Maganda naman, kaya nga napalipat kami. Dati doon kami sa kabila. Tapos lumipat kami rito. Nagpatayo sila ng bahay nito. Napundar to ng father nyo? Father, no. Matagal na pala kayo dito. Tapos, matagal na kami. 1960s pa dito sila. Nung nawala po siya, paano na po yan? Pinagpatuloy niyo pa rin yung pagiging stuntman? Oo, nagtuloy-tuloy kami noon. Ang daily namin noon, sabihin na natin, 80s at daily nung sa 80s 80s yun, sabihin na natin, daily nun, 1,000 na lang. Okay. Per day yun. Pero pag tumira ka ng stunt, hagdan, high fall, another budget. Ay, Action!
Na-idol talaga. Ang galing. Maaga pa lang ay naghahanda na si Kuya Henry sa kanyang pagpasok sa trabaho. Nagulat ako dahil hindi na siya nag-almusal. Umalis siyang dala-dala lang ang kanyang pamalit na damit, tubig at bimbo. Araw-araw siyang nagbibisikleta mula dito sa Malibay, Pasay patungong Manila. Hindi alintana ang panganib mula sa mga malalaking sasakyan na nakakasabay niya sa kalsada. Sa haba ng kanyang pinadyak ay maliwanag na nang siya'y dumating sa kanilang tanggapan. Every morning, yun ang nagiging routine nyo pagising ako. Oo, every morning. Papasok ako, tapos standby hanggang 7:30. Pagdating ng 7:30, sakay na kami sa truck. Punta na kami sa mga barangay. At saka nagbibisikleta lang kayo. Papasok. From dito sa Pasay Pasay to Pandakan. grabe, everyday yun. Back and forth. Bakit po? Hindi ba kayo napapagod? Pagod din ka, inaano ko rin siyempre. Trabaho yan. Batid kong gutom na si Kuya Henry, kaya naisipan kong ayain na muna siyang mag-almusal bago sumabak sa trabaho. Bago ka pumasok, kain ka muna. Hindi na ako nakain. Diretso na ako ron. Ganon. Sige, kain muna tayo. Papasok ako, bumibili ako dyan ng ulam, balot na lang. Tapos saka namin doon na kami sa barak, sabay-sabay. Minsan hindi rin ako nakain, para Walang gana. wala akong gana eh. Minsan pagod ka na, no? Mas gusto mo Pagod na lang, na. mas gusto mo magpahinga na lang, no? Oo, magpahinga tapos kape na lang. Kaya nga minsan parang ayoko na mag-taping. Bakit? Dito na lang ako. Sigurado ka? Titingnan ko pa rin, pag may tawag, tama, pag wala. Mas priority mo na ito ngayon. Mm. Bakit mas priority mo ito ngayon, kuya, yung trabaho mo? Kesa sa pagiging stuntman? Kasi trabaho araw-araw. Yung pag-i-stand mo, bihira lang. Kumbaga regular. Mm. Regular na trabaho talaga. Pagiging stuntman, tatawagan ka. Ang tagal. Hindi mo alam kung kailan, ha? Noong araw na iyon ay hindi sila nangolekta ng basura. Bagkus ay tumulong sila sa paghakot ng mga gatas na ibabahagi sa mga senior citizens ng Maynila. Ito ang proyektong handog ni Mayor Isko Moreno. Full blast kayo ah. Excited ba kayo? Yes! Mas excited ako sa mga lola ko. Tapos, pupunta kami sa barangay, papahakot ng barangay. Gahakot kayo ng mga relief goods, Oo, yun. gatas na ipamamahagi sa Pamahagi sa mga senior. mga senior citizen. Totally, talagang inano sa amin yung kanina na sabi ni Boss Rap. Hakot muna tayo sa San Andres eh. Ang pagiging stuntman ay hindi regular na trabaho, kaya si Kuya Henry ay naghanap ng ibang mapagkakakitaan upang matustusan
ang pangangailangan ng kanyang pamilya. O sa ngayon, nag-work ako sa DPS. Okay. Pag tinawagan ako, sama. Ano po yung DPS para sa mga hindi nakakalam? Department Progress Service. Okay, sa Maynila to Sa yun. Maynila, yung kay Yorme. Ano pong ginagawa nyo doon? Nagmamapping kami ng mga barangay, tapos tapon, kuha ng mga basura. Yun lang, tapos nagwawali. Sabi ni Kuya Henry sa akin ay maswerte na siya ngayong araw na ito dahil hindi siya masyadong napagod sa paghahakot ng mga basura mula sa mga barangay. Subalit hindi pa natatapos ang maghapon ni Kuya Henry. Dahil mula sa Maynila ay muli niyang babagtasin ang daan pauwi sa kanilang tahanan sa Malibay, Pasay. Buong akala ko ay magpapahinga na muna siya. Pero hindi pa pala. Tulong ako dyan sa pagtitinda, maglalabas ng tinda. Tapos pag may mga bumibili na, tulong na. Imbes na magpahinga pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, ay tumulong si Kuya Henry sa kanyang mga anak sa pagtitinda ng street foods tulad ng kwek-kwek, fishball at palamig. Matamis angang yan. Tamis angang. Ito matamis na. Sarap to ako, Henry, ha? Ano naman. Oh, mga Dre, tikman natin yung luto ni Kuya Henry dito. Alamin natin kung bakit siya pinipilahan dito sa Malibay, Pasay. Sarap. Kuya Henry, hindi ka pa napapagod? Galing kang trabaho. Tapos diretso dito. Okay lang yan eh. Business yan eh. At trabaho. Sipag mo naman. Ang pahinga mo niyan, mamayang gabi na. Maya, medyo pag naubos na yan, sabi na ako tulog. Habang nagkukwentuhan kami ni Kuya Henry, ay tinulungan ko muna siyang magluto ng kanyang mga paninda.
Araw-araw niyong ginagawa to, kuya. Oo, araw-araw. Nag-start kayo ng ganito. 10. 10. Tapos ang mga ganong oras po kayo, titinda. Isa, naabot kami ng alas 8 Ang gabi? gabi. Ayon kay Kuya Henry, ay hindi ganon kadali ang buhay dito sa Malibay, Pasay. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Pamili ako, kapalamig. Ayon din sa kanya, ay ilang beses na rin palang nasunog ang lugar na ito. 4 na beses yan. 4 na beses? Yun, una doon, unang sunog yung dulo. Mm. Babagong taon, pangalawa, yung bandang gitna, pangatlo, dito na, pang-4, dyan ulit. Pero kayo, nasunugan na kayo nun? Oo, kasama kami ron, buo. Sa 4 na yon? Oo, Ay, grabe. 4 yun, buo, lahat. Yung isang beses lang masunugan, matindi na eh, 4 pa. 4 na beses yun. 58 taong gulang na ngayon si Kuya Henry. 2 taon na lang ay senior citizen na siya. Ngunit, bakit nga ba patuloy pa rin siya sa pag-iensayo bilang stuntman? Ilan taon na po ba kayo ngayon, sir? 58 na ako. 58 na kayo, aktibo pa rin ba kayo sa sa pelikula? Ganun? Active pa rin. Pwede pa ako, kahit 2 days o 3 days, okay lang sa akin. Basta magpapaalam lang. Hindi nyo pa kayang iwanan ng tuluyan yung movie, no? Hindi ko maiwanan eh. Kahit alam mo sa totoo lang, Ray, nung bata pa ako siguro edad ko 30 o 35. Apo. Nagpalipas ako ng, sabi na natin, 2 linggo, hindi ako nag-practice. O 3 linggo. Hindi ko, parang, balik na kagad ako. Hindi, nakatapos ako 3 linggo. Pang-4 na linggo, ensayo na kagad. Hindi ko, kumbaga sa hanap-hanapin mo. Hinahanap ng Ang katawan. Talaga? Oo. Kaya nagtuloy-tuloy ako. Hindi yung kaganon ka lang. Kailangan talaga hanapin. Lalo na pag nanonood ka ng mga ngayon, YouTube. Alam mo yung mga, eksena ko to. Namimiss mo eh. Gaano nga ba kahirap ang ensayo ng mga katulad ni Sir Henry Digia? Bago isalang sa mga delikadong eksena sa mga pelikula o telebisyon. Kagaya niya, may mga na-aksidente. Malangit naman kung sino man yung mga na-aksidente na mga stuntman. Inaano nila kasi na, hindi, madali lang yan, madali. Mga ganun eh. Pero pag nag-ensayo na sila, hirap na sila. Ang hirap pala ng... May hirap. Lalo na pag yung mga dive na. Kasi kami noon, walang kutsyon. Walang karton. Sa SOS ha. Linisin lang namin yan, tanggalin yung mga bato, kahit maliliit na bato, tapon. Tabi niya yan. Doon kami dadive. Doon kami gugulong. Kaya tama nga sila Sir Nas na hindi madali maging stuntman. Kaya iba daw yung ensayo dati, no? Oo, iba. Mahigpit daw dati eh. Mahigpit. Buti nga nawala na yung mga fencing. Dati meron. Dati sa SOS, ganun ka. Talaga? Hindi ka hindi ka gagalaw. Steady lang? Steady lang. Tapos pag nagkamali yung hawak mo sa fencing, Apo. pipitikin niya na stick. Kahit si Sir Nas, tanong mo yan. Sila nahirapan din. Matanong ko lang yung benepisyo ng mga stuntman, meron din ba? Bali ang pinaka-insurance namin, Mowel Fund. Specific na ng benefit na makukuha natin sa Mowel Fund. Mga gamot, ganun ba? Gamot, Supply? Tapos pag na-aksidente ka, na ospital, kailangan may resibo ka, papakita mo sa kanila. Sir, hanggang kailan nyo nakikita yung sarili nyo na nagbubolo, pa-hypol? Naisip nyo ba mag-retiro na o... Hindi, ayoko mag-retiro eh. Hanap-hanapin ko pa rin eh. Wala na ang kilalang grupong SOS Daredevils. Matagal nang nagkahiwa-hiwalay ang mga orihinal na miyembro nito. Subalit,
ipinagpatuloy pa rin ni Kuya Henry ang nasimulan ng ama. Kaya itinatag nila ang grupong Alakdan na kung saan ay siya ang presidente. 5, 6, 7, boom! Okay, ready? Ready? Ready, and action! Forma muna! Oh, tira! Saan kayo nag-ensayo, sir? Wildlife lang kami, wildlife. Every Sunday, no? Every Sunday yun. Ang grupo namin yung Alakdan. Sarili niyong grupo po yun. Oo, pero magkasama kami ni Jess Lagahit. Kung kailan niyo ginagawa itong ensayo niyo na to? Every Sunday kami rito sa wildlife para matuto lang yun. Pinupokus ko nga sila sa practice. Every Sunday, walang mentis yun. Oo, every Sunday yun. Yung disiplina, kumusta yung disiplina? Sa disiplina, talagang dinidisiplina ko sila. Kahit mo Mahigpit kayo? Oo, kahit mo kanina. Nagawa ko, basic lang. Para sigurado sila sa galaw nila. Kaya ganyan lang muna. Bolo-bolo, Bolo, fight. tapos konting fight. Ah. Para pag sa susunod na yung mga high pull. Kung isipin mo, ay wala nang pahinga si Kuya Henry. Siya ay isang masayahing tao, ngunit hindi niya maikukubli ang mga lungkot sa kanyang mga mata. Gaano nga ba kabigat ang mga pagsubok na kanyang mag-isang hinaharap ngayong wala na ang kanyang mahal na asawa? Yung responsibilidad, napakabigat. Kay Henry, ano? Yung asawa ko, malis na rin. Malangit na. Mahirap na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Paano mag-umpisa? Kung paano mag-uumpisa ulit. Dahil siyempre wala na siya. Dati, maganda. Sabi ko nga, gabayan niya ako sa trabaho ko, kung saan man, pati yung mga anak ko, mga apo ko. Kaya sabi ko, tulungan mo na lang ako sa buhay namin. Total, nandiyan ka na kay Lord. Masaya ka na rin dyan. Tilang stuntman na may inspire pag nalaman nila yung kwento ng buhay mo sa kahit mahirap yung buhay, patuloy lang, no? Anong nagdadrive sa'yo na ipagpatuloy yung buhay na kahit gano'n kahirap, tuloy-tuloy lang? Anong inspirasyon mo? Ang inspirasyon ko yung asawa ko. Saka yung mga anak ko. Para sa akin, nandiyan pa yung asawa ko kahit wala na. Tapos yung mga anak mo, makita ko silang ganyan. Yan, kagaya niya, may pamilya na rin yan. Okay na sa akin. Masaya na kayo. Masaya na ako. Hindi na kayo naghahangad ng higit pa. Hindi na. Tama na yun. Ang hinahangad ko lang, magkatrabaho. Yun lang, tapos. Pero sabihin mo hangad na yumaman o ano. Ayaw ko. Kung anong buhay ko, ganun lang. Kadalasan ay nalilinlang tayo ng ating mga napapanood sa pelikula. Yung mga taong nasa likod ng kamera at maliliit naman na labas ay sila pa ang may malaking ambag sa pagbuo ng isang proyekto. Ito ang mga katotohanang hindi natin nakikita sa harap ng lente. Marami ng buhay ang nawala para lamang makabuo ng isang obra na alay sa mga Pilipinong patuloy na tumatangkilik sa pelikula man o telebisyon. Ang kwento ng buhay ni Sir Henry de Guia ay sumasalamin sa istorya ng bawat Pilipinong patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Gaano man kalubak ang daan, ay tatahakin
upang maitaguyod ang pamilyang araw-araw na nagbibigay ng dahilan upang tayo'y bumangon at lumaban. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.